Hola! Good afternoon mga kapatid. Ako po si MJ Marfori at ito ang Newsroom 5 live na live po. Kung last week pinag-usapan natin ang negosyo at kung bakit yung mga Pilipino hindi nagtatagumpay kadalasan sa negosyo due to incessant public demand, today po, ibabalik natin ang topic na yan. Pero pag-uusapan natin, ano nga ba yung steps from empleyado to negosyante? Kaya nandito po ang ating life at financial coach, ang nag-iisang si Sir Vic. Sir Vic, good afternoon. Good afternoon. Ready, magandang babae at nalaman Yes. tama. Meron po akong hinandang special Yan naman. exam na naman po sa Ayan inyo. naman po. Yan na naman, na kayo. Ito po exam na to, sasagutin nyo at malalaman nyo kung pwede na kayong mag-resign sa trabaho at magnegosyo na kayo. Okay, makinig po kayo mabuti. Meron po lang po 4 na tanong na sasagutin nyo. 4 na naman po? 4 at dinalian ko ngayon. Okay. Hindi na multiple choice at hindi na filling the blanks. Yes or no na lang. Okay. Ayan. Kasi baka nahirapan kayo Ready last na naman time. po. So, ang sasagutin nyo lang, bawat tanong ko, yes or no. Okay. Dito sa studio, yes Naka-ready or na rin no. po. Okay, makinig ha? Okay. Di ko na sa'yo pagod na pagod. Pagod na. Pagod ka na ba sa okay. trabaho ang ginagawa mo? Okay. Number 2. Okay, yes or no lang. Madali ito. Inis ka na ba sa boss mo? May sumasagot. May sumasagot po sa likod. Ayan, pwede sumagot. Inis ka na ba sa boss mo? Ang dami sumasagot sa likod. Nakasama ng konti para madinig, di ba? Number 3. Kaya po yung sagot, hindi yes or no eh. Hindi na ba kasya ang sweldo mo sa gastos mo? Po ang mga sagot at sasabihin ko na po ang resulta ng inyong exam. Pakibilang po ang ilan ng yes, ilan ng no. Pakibilang. Sige po, pakibilang. Dali naman bilangan yan. Pag di nyo nabilang, laki ng problema nyo. Okay, ito na po ang evaluation ng inyong exam. Pag nakasagot kayo ng isang yes, hindi pa pwede mag-resign. Hindi pa. Okay. Pag nakasagot kayo ng 2 yes, hindi pa rin. Hindi pa. Pag nakasagot kayo ng 3 yes sa 4 na tanong, hindi pa rin. Hindi pa rin. So, ibig sabihin po, kung nasagot nyo ng mga yes at may yes kayo sa tanong na to, hindi po yan ang magbibigay sa inyo ng hudyat na mag-resign na kayo. Alam mo bakit? Bakit? Tinatanong mo. Kasi hindi naman yan ang basis kung magiging successful na negosyante ka. So, kung nabalitaan nyo yung last time, kung napanood nyo, kasama kayo, ano yung number 1 reason bakit ang Pilipino hindi naging successful? Alala mo pa, review tayo. Para exam to. Ano po? Para eskwelahan. Na-pressure Review. ako doon. Ano yung dahilan, kulang sa Pinoy, bakit ang Pilipino hindi Lakas sa loob. Hindi nga, yun eh. Kung meron ka ng kakayanan. Ang problema, itong 4 na pinag-usapan natin, kahit yes ka dyan, wala ka pa rin kakayanan. So, pag nag-resign ka at nagnegosyo ka, lugi ka. Kasi hindi yan ang basis, ba't ka mag-resign? So, dapat po magnegosyo ka habang empleyado ka Ako, pa? maganda pag-usapan na pag-uusapan natin. Ang problema mo na maraming tao ngayon, ito ang ginagawang dahilan ba't sila nag-resign and they're thinking To go have to a business. Please, kung nandyan po kayo sa sitwasyong yan, wag kayong mag-resign. Dahil ho, ayan ang mukha niya, no, meron na ho ng gugulo sa ating cellphone. Tuloy po Yan. natin ito. May tanong siya tungkol sa negosyo. Parang ka nang mag-negosyo. The good news is, siguro tanong niya, Sir, paano magkakaroon ng kakayanan? Yan ang pag-uusapan natin ngayon at makinig kayo mabuti. At meron akong at least 4 tips na Okay. dapat mong gawin kung nagbabala ka at sa mga nandito na dapat niya gawin kung gusto niyo nang mag-negosyo. Eto, gusto ko na po. Yeah, simulan natin. Game! Okay, game. Last week, pinag-usapan natin, dapat ang Pilipino, kung gusto niyo maging successful na negosyante, dapat mag-isip negosyante ka. So, mula sa araw na to, you need to develop that isip negosyante. And you need to get away from the isip empleyado na meron ng Pilipino. Diba kung kailangan ba nila? Sa mga nakikinig ngayon, nanonood, may nabasa ka na bang kahit isang business books? Yung sa'yo pa lang po. Hindi nga business books yun Okay, eh. money book yun eh. Financial management book. Ano ba Akala sino ko po? po Ito po ang related. aking survey. Every time magkukunta ako sa seminar, tanong ko, sino sa inyo gusto magnegosyo? 90 to 95% will raise their hand. Okay. Next question. Step number 1 para magnegosyo. Sino sa inyo nakabasa na ng kahit isang how to start your own business? Sa Google lang po. Yung mga enumerate. Ang magtataas, isa o dalawa. Okay. Sabi ko, laki ng problema natin. May yung gusto Company ko na, issued po to. Ayan, company issued. Ang problema po natin, yung gusto natin, kumisan, hindi nag-i-reflect sa ginagawa natin. Pag ginawa po natin yan, hindi po tayo makakaabot doon sa pangarap natin. Dapat po, yung gusto natin, nakikita, ginagawa mo. Okay. Hindi consistent. So, yun ang una-una.
Nakapagbasa ka na ba? O, nakita mo na yung magazine na Entrepreneur? Yes, opo. Yan, that's one good magazine you should read. Ang tanong, gano'ng karami nagbabasa na? Ano lang po, yung libre po siya rito basahin eh. Kung hindi pa libre, basta nyo, tama yan. Pwentang bagay. Pero ang tanong, yayaman ka ba doon sa damit at sapatos mo? Baka? Baka kibibenta mo. Gagawin mong negosyo. Pero pag susuot mo, malabo. Sabi nga po nila, if you can't perform, japorm. Oo, yun na lang, yun na lang. Parang if you cannot make it, fake it. O, di ba, gano'n na lang. Parang gano'n yun eh. Dating mayaman, kilos mayaman, amoy mayaman. Mas gusto ko yung ano lang, kahit amoy mayaman lang, pero talagang mayaman. Oo, ang problema nga, Ito hindi rin. nga ganun eh. Maraming tao amoy lang. So, yun po unang-una. Kung seryoso ka, aralin mo. Basa ng libro. So, paano ko malalaman kung talagang seryoso na ako sa pagiging negosyante? Simple lang. Alin naman madalas mong basahin? Facebook o mga libro article about business? Both lang, makikita mo na kung seryoso ka. Ang problema, panay tayo Facebook, panay tayo text. Paano ka magiging magaling na negosyante, magaling ka sa Facebook masyado? I'm not saying bawal, masama po ang Facebook. Kamukha niya, kaya kayo nakakapanood dahil sa Facebook Live. My point is this, ikaw ba nagninegosyo para sa Facebook? Sige, basahin mo yung Facebook. Kung yan ang negosyo mo. Pero hindi eh. Gusto magnegosyo, read books about business. Yeah. Kayo, kilala niyo si Cora Ramos? Si Cora Ramos. Yung mga nanonood ngayon, sumangali kayo sa amin. Sino si Cora Ramos? Pag hindi nyo alam yan, malamang medyo hindi pa kayo handang magnegosyo. Ay, kilala ko pala siya. Kilala mo na. Sino? May-ari ng National Ayan yung may Bookstore. sumasali rito. Oo. Yan. Si Cora Ramos po, isa sa pinaka-successful na negosyante sa Pilipinas. Siya po yung may-ari Yeah. ng National Bookstore. Nandiyan po ang kanilang Head office. sa tabi-tabi. Oo. Sa tapat ng dati ko dito. Hindi ba sa tapat ng dati mong tinitiran? Sa ibang tinitiran mo na ngayon. So, Oo. tingnan mo, this ibang negosyo. Yes, Alam niyo kung bakit? nanganak yung mga negosyo Kliyente po niya. namin siya, kaya alam na alam po namin yung kanyang buhay. Think about this. Saan sila makikita? Negosyo. Hindi pagiging empleyado. Ang tanong, sir, paano nyo nalaman yan? Nagbasa ako ng libro patungkol sa Kanya. negosyo. Hindi lang kanya. Negosyo. At Pero importante rin po magbasa ka rin kasi nakwento nyo dati, di ba? Nabasa nyo rin yung buhay ni Warren Warren Buffett. Oh. Oo. So, importante rin po ba magbasa kami ng mga libro tungkol sa mga kagaya ninyo? Yes. Mga successful, nalaman na yung landas nila. Yes, Di ba? oh. We would learn a lot from that as well. Biography. Tayo nagbabasa ng libro. Oo. That's the problem. Kaibigan, kung gusto mong maging negosyante, you need to study. Aral. Okay, may isa pa akong tatanong. Sino ang kilala kay Sandy Javier? Oh, yeah. Sandy Javier. Baka dito, Sandy Javier. May kakilala? Aba, meron tayong dito nga, ha? Siya po may-ari na Andox to Siyang Manok. Think about it. Kumusta Andox ito niya? They are everywhere. Ang tanong, saan nagsimula Andox? Simpleng, nagsimula Manok. siya ng ilang, siyempre naman, sa manok. Di ba? Galing. Pag ganyan po Ako ang po sagot, yung netizen. magiging Ako po negosyante yung ka na talaga. netizen. Oo. By the way, the rest is history. Pero tanong, sir, ganun lang ba yun? Dami naman nag-ihaw din, pero hindi naging successful. Mamaya, a-analyze natin yung sikreto nila. Meron silang mga sikreto, i-share ko po sa inyo mamaya. Okay, sino ba? Sino nakilala kay Aling Julie? Pinakasikat na Julie sa buong mundo. Bake shop. Julie's Bake Shop. From Cebu. Oh, meron pa. Sino nga ang asawa niya? Hindi na, joke lang. So, my point is this. Ito po yung mga ordinaryong tao, nag-aral magnegosyo, yumaman. Gumanda ang buhay. At ako po, ito panalangin ka. Sana lahat ng Pilipino, para yumaman ng Pilipino, magnegosyo ang Pilipino. Sana gustuhin talaga natin na yumaman. Hindi lang yung sinasabi natin. Kasi ang dami mga Pilipino, yun nga po, no, na gusto niyang yumaman. Pero sa pinakamadaling paraan. Walang ginagawa. Kamukha ka ngayon, nadaan ako dun sa payaan ng loto. Ang dami nakapila. Wednesday, di ba? Pag Thursday, Bulacan ba ngayon? Di ko alam. Ang daming pila. Bakit? Grabe. Ang Pilipino po, gusto nating akurahan. Itong tanong, ilan ang nananalo sa loto? Halos bihira. Sabi sa pag-aaral, nabasa ko. Pero pag nagnegosyo ka, malaki ang posibility na maabot mo yung gusto mo. So, kaya po ako, ang solusyon sa problema sa Pilipinas, magnegosyo. But, you need to start here. Basa. So, siguro tanong mo, ano yung maganda basahin? I have suggestions for you. Yes. Please go to the nearest bookstore, hanapin niyo po yung 50 Inspiring Filipino Businessmen. Ay. Title na yun, actual na yun, hanapin niyo na po yan. Yan po ay project ng Go Negosyo. So, ang ginawa po ng Go Negosyo, naghanap po ng mga successful na Filipino businessman. Yung buhay nila, sinulat yan sa libro.
nilagay po doon. Ramen. Pwede manghirap. Ramen, di ba? Para di ka pa gumastos. Ay, ito tanong, gaano karami ngayong Pilipino ay may librong nun? Ano po, halos hindi Ikaw natin ba alam. meron? Ikaw? Yun ang problema natin. So, ito po yung linggo. If you want to be a businessman, that's the first step. Please, after this, go to the nearest bookstore, get that book. What will happen if you read that book? Number one, you'll be inspired. Yes. Ay, kaya nila. At makikita niyo po yung iba't iba nilang diskarte. Oh, at makikita mo doon kung saan sila nanggaling. May hindi nakatapos sa pag-aaral, may biyudo, may biyuda, may tinamaan ng napakaraming problema. Ano ba ma-achieve yung business plan na tinatawag para makamit mo yung successful na Ayan, negosyo? importante yung business plan. Tanong, paano ka matututo mag-business plan? Okay. Aral uli. Saan mo makikita yun? Sa Libro. uli. Basta May yun. libro po bang may nagtuturo ng business Okay, plan? I'll give you another book that you should read. Ito nga, sinusulat ko 21 na. steps on how to start your own business. So ito po, step by step. Number 1, number 2, number 3. Simula ko doon sa pagkuha ng pangalan, pagpaparegister, saan ka kuha ng supplier. Nandun na po, ang punta po dito, marami po sa atin, hinuhulaan. Ay, ganito magnegosyo. Ba't ka cheat? Yan, naalala mo ng grade 1 ka. Paano ka natutong bumilang? Ikaw, paano ka natuto? Di ba nangopya ka? Ang sabi ng teacher, follow me. 1, 2, 2. Ang problema, ayaw ng Pinoy mangopya. Ako po, I'm telling you, mangopya ka. Kasi po, pag nangopya ka, ano mangyayari? Susundan mo na, ano yung ginagawa? Get a successful businessman. You copy. And there's a big possibility you'll be a successful businessman too. Why? You copy. Ano ginagawa ng Pinoy? Hindi, gagawa ko ng sarili ko. O di sige, try Nagmamataas agad. Ayan, wala pa nga yung pagmamalaki. Parang yung mga, one time siguro i-topic natin yan. Yes! Paano palakihin yung mga anak natin? Ay, tama. One time, meron na po tayo Or mga advanced pamangkin. topic. Pamangkin, pwede rin. So, yun po yung number 1, basa. Number 2. Number 2 po is manood ng business shows. Parang ito. Parang ito. Actually, Ayan. ito na po yung binabasa ko. Ito na Parang yun. basa ko na to. Ito na po. Please, maging habit kayong manood dito kasi po dito may matututunan kayo. Especially yung tamad magbasa. O ito, hindi nyo na. Binasa na namin. I-share na lang namin sa inyo. Okay. At paulit-ulit pa. Pwede nyo. Balik-balikan. Ito ang maganda. Kung malamang hindi naman maniniwala sa iyo. Okay? Totoo. So maganda. I-share. Ito na, panoorin mo na lang. Oo, at alamin mo by yourself. Di ba? Mahirap rin mag-hearsay ka eh. Baka mamaya hindi kumpleto yung detalye. Ay, maganda. Pagkatapos mo i-share, mag-date kayo, pare. Coffee tayo. Bakit? Pag-usapan natin yung Negosyo. topic sa negosyo. Oo. So that, bakit? Ay, ito pala kulang, ito pala kulang. So, malapit-lapit na kayo. Number 2 na. Okay, number 3. Ito yung medyo mahaba-haba. Maganda po. Ang step number 3. Okay, hindi pa pala. Madali-dali pa step number 3. Attend business seminars. Or, successful na negosyante, uupo ka doon, ikukwento niya kung paano siya naging successful, pwede ka parang ganito. Actually, what we're doing right now is a seminar. The only difference is hindi tayo face-to-face. Yes. But the good news is, just like a seminar, pwede ka magtanong. So kung may tanong ka, padala mo na ngayon sa Facebook Live, kukunin namin, bago mag-end kami, sasagutin namin. So ito po, what we're doing right now is a seminar. So, 3 na. Tanong, sa 3 ito, kaya nyo? Una, Yes, magbasa. kaya. Pangalawa, manood. Pagtante at medyo mahirap. Ano po to? So pagkatapos mo magbasa, manood, pati ng seminar, what's the most logical thing to do? Application. Nabasa mo na. Application. How do you apply? Sige nga. Sa mga nakikinig, ang mga nanonood, how do you apply all the things you've learned? Sabi ni Sir, alam ko na, you need to start your own business and use everything na nagamit mo. So tingin nyo, tama mali? Tingin nyo, tama mali? Mali. Bakit po mali? Think about this. As of now, ang alam mo lang panay theory. Yes. Okay, ito sabi sa libro, parang ganito. Ayan Ayan na, na. ito ang problema mo. Tayo ka ng negosyo. What's the possibility kumita yung negosyo? Maliit. Bakit? Hindi ka pa marunong. So, ano mangyayari? Malulugi ka. Pag nalugi ka, Wala ka na matitira. hindi ka na mapagsimula. Yes. So, yun po ang problema pag Binigay mo lahat. Yes. So, what do you do? Step number 4. Ang gagawin niyo po ay simple lang. Mag-practice kayo magnegosyo. Paano Yun practice? Na, sir, paano? Yun na nga, paano ito yung na nga practice? ikukwento ko sa inyo. So, ito pang gagawin niyo. Starting, ano mga araw ngayon? Webes? Wednesday. Webes tomorrow. This is what you need to do. Sa mga, ako po, ang pinakamalapit na negosyo sa iyo, yung kumpanyang pinagtatrabaho mo. Bentahan mo yung mga ano mo. Think, your company is a business. Right? Yes. Okay, so malinaw. So what do you need to do? So wag ka magtayo ng negosyo kasi pag nalugi ka, pera mo. Ito gagawin mo.
pagpraktisan mo yung kumpanyang pinagtatrabahuhan mo. Kung gagana sa kanila. Yeah. Para pag nagkamali ka... Paano kung bias sila ito sa'yo? maganda, ano? Pwede mo na, nagpractice ka sa kumpanya. Para pag nagkamali ka, malulugi kumpanya, hindi ikaw. Paano? Yung kumpanyang pinagtatrabahuhan mo. So, how do you do this? Okay, step number 1, how to practice. Starting tomorrow, work as if you own the business. Wait lang, paano yun? Ito na. Hinisip ko si MVP agad eh. Totoo, ganun. Starting tomorrow, isipin mo, anak Ako ni si MVP. MVP. Wag naman ikaw. Anak lang, anak. Okay. So, isipin mo tomorrow, anak ka ni MVP. At ikaw may-ari. Okay, let's imagine what will happen. So, simulate tayo. Imagine mo yung anak ka. Okay. So, Then, ito, di ba? So, doon pa lang, hindi ko kailangan ng ID. hindi Dalawa ko na. In a way, totoo yun. Di ba? Yung lakad mo magbabago. Instantly, lakad mo magbabago. Pag feeling mo, empleyado ka, ano lakad mo? Ganyan. Pag ikaw may-ari. Or aligaga ka. Medyo. Oo nga eh. Doon pa lang, panalo ka na. Kasi there's confidence. And you need confidence in running a business. Okay, so ito mangyayari. So, since ikaw may-ari, bukas papasok ka sa opisina. Okay. What will happen tomorrow? Confident ka. Unang-una, ito mangyayari. Sigurado ko maaga ka pumasok bukas. Day, parang first job. Ito, first day high. na ikaw may-ari. Diba? So, dahil first day high ka, maaga ka papasok. Malabo ka malate. Isang bagay natutunan mo na. If you want to be a businessman, bawal malate. True. So ito, may natutunan ka na agad. Hindi ako malilate dahil ako may-ari nito. Okay, so first thing you should do. Now, pagpasok mo sa opisina, okay, ano gagawin mo? Ikaw may-ari. Kung ako may-ari, ang una kong gagawin, aalamin ko muna kung ano yung mga errands Hindi. Ako may-ari. Lahat ng taong makikita ko, utusan ko. Bakit? Ano Ako yung nga utos may-ari, mo eh? di ba? Bawal i-announce. Bawal i-announce. Bawal i-announce. Ikaw lang nakakaalam na ikaw ang may-ari Ng kumpanya. ng kumpanya. Kasi wala pang memo, di pa lumalabas yung memo na na-declare na ikaw na eh. So, wag muna. So, what will happen? So, ikaw may-ari. What will happen? Makikita ka ng mga ka-office mate mo, ang saya-saya mo. Pagtanong, ba't ang saya-saya mo? Bawal sabihin. Bawal sabihin? Bawal sabihin. Ano sasabihin mo? Ba't ang saya-saya mo? Wala lang. Oh, Bawal. Bawal maging masaya. Let's think about this. When you're happy at work, what will happen to your productivity? Level Panalo up. ka na 2 naman. times, 3 times. Hindi ginagawa yung trabaho nila. Grabe! Okay. Ano pakiramdam mo? Nagtatrabaho po sila Facebook Live. Ano pakiramdam mo? Maiinis ako. Yan. Tapos, pag nainis ka, Pagsasabihan ko sila. Bida-bida ako. Hindi pa nila alam na ikaw may-ari, hindi mo pwedeng. So, iitsura ko ng bida-bida ako. Bida-bida. Ay, Okay. bakit ano? Okay. So, ang suggestion ko po, this is what you should do. Remember, kumpanya mo yan, bawat oras na sasayang, nalulugi ka. Yes. So you need to make sure all your employees are doing the right Their thing. job. They should be productive. So sir, ano gagawin ko? Just think, ikaw may-ari, they need to be productive. Tatanungin mo, ano ba problema? Ano ba nangyayari? Motivational Yan, speaking yan. ito. So, ba't na nangyayari yan? So, tatanungin mo. So, ang purpose mo to motivate. Yes. The problem is this, habang may motivate mo, lalo nga depressed. Ay, Meron ganun. Naka-experience ba kayo nun na kinakaunselan mo, lalong lumaki problema. Why? Kasi may mga tao hindi marunong mag-counsel. May mga tao hindi marunong mag-motivate. So ngayon, lalo... may tao rin po bang hindi marunong ma-motivate? Meron din. So my point is, you failed that day. Okay. So, ikaw may-ari, you failed. What do? You think, analyze what happened. Read. Lahat ng natutunan mo, bukas. Lapitan mo ulit. Actually, ang swerte nga po natin, ano, kasi all the information, like, such as this show, is, at our fingertips. Unlike nung panahon Yun ko, nga wala eh. pang I'm sure internet, parang Facebook. thesis po nung unang panahon Oo, yung panay ginagawa libro, niyo. hanapin mo. Feeling ko nga po hindi lang libro eh. Kinikilala niyo pa yung mga taong gusto niyong malaman yung storya nila. Ang hirap nung panahon namin. Mano-mano talaga. Kaya Ngayon, tama ka ito dyan. na lang eh. Sa mga nakikinig na nanonood, if you fail at this information age, ang laki na ho ng problema. How do you counsel like someone, yun nga po since we're talking about this na Yung negosyante, lahat ng sinubukan, successful. Wala. So kung sila nga successful na, ikaw pang nagsisimula. So what do you do? Okay, meron ako isang quotation na siguro tandaan niya. You always hope for the best, but you should prepare for the worst. yan. Tanggapin Ulitin mo ko na. Okay. Always hope. We're doing something, I hope it will be successful. Okay. But if ever hindi, prepare. Oo. Huwag ka magpakamatay kasi lahat naman tao nagkakamali. True. Okay, tuloy natin. Isang empleyadong hindi marunong. Nag-aral ka. Kinabukasan, lahat ng natutunan. So you're inspiring, but for you as Actually, well. actually, yun You eh. do it for You're yourself. not doing it for them. Yeah. Ito yung
Nag-aaral ka na. What you're trying to do right now is you're studying how to run a business. You're just using the company you're working for. It's a good news. Normally, when you study, you pay tuition fee. Ito, walang tuition. Libre. No. A-acting ka lang A-acting po. ka lang naman din. A-acting ka lang. Number 2. Na pang Oscar Award winning. Number 2, when you study, you normally have case studies. Yes. And some of the case studies are not true. They're just cases. When you do what I'm doing, epekto sa profit. Pag tumama ka, makikita mo yung resulta. May epekto sa profit. So, mas magandang aral to kaysa yung aral sa eskwelahan na may bayad. So, ito mangyayari. So, naging motivate na siya. Ito, bago mo siya iwan, ito sabihin mo, sis, alam mo ba ba't masaya ako? Sa'yo ko lang sasabihin. Bakit? Ano pupulong mo? Ako na may-ari ng kumpanya. Wow! At ito ang good news. Gusto mong sumaya? Yes! Starting today. Ikaw na rin Dalawa na tayo may-ari ng What do you mean? kumpanya. Starting today, let's work as if we own this business. So ngayon, dalawa. Yung katabi mo, Dapat, inspire mo. Ito Oo. yung libro to inspire. Totoo. So mamaya, 4 na tayo may-ari. Mamaya, buong departamento tayo na may-ari. What will happen to the department? It will be productive. yes. When that Everything will shoot up. Yes. When na the department positive. become very productive, what will happen? Sa tingin mo, naging productive isang departamento, ano mangyari? Eh de, uusbong ang kumpanya. Yan, in a usbong way. ko niya, matutuwa yung management. Yes. At sasabihin, I-upgrade sila. sino upgrade? Hindi sila. Yung department. Yung supervisor muna. Siyempre, di ba, akala kasi nung top management, Yung supervisor pansin. huwag ka mag-alala, mababakanti posisyon niya. Dahil makikita rin naman nila. Oo, mababakanti posisyon niya. Eh, sino ilalagay doon? Ikaw. Siyempre, alam ng boss mo, ikaw. So, supervisor ka na, o manager ka na. So, ngayon, meron ka na naman nangyari sa buhay mo. Natuto ka na, gumanda pa posisyon mo. Ang problema ko marami sa atin, kaya di umasenso sa ating buhay. Kasi, ito sinasabi, papagod naman ako sa kumpanya nito. Di naman ako kumikita. Sila naman ang kumikita. So, when you think that way, will you still give your best at work? Hindi. No, this time hindi na. Ikaw na mayari. Magpapagod ka sa kumpanyang ito. Talaga, study On leadership. on leadership. Natutunan mo, good news, may natutunan na ka naman sa negosyo. Leadership. Later, you will realize na, ay, kulang sa teamwork yung... Oo. What do you do? Ma-identify mo na yung mga kailangan mo gawin in just a... You go again to a bookstore. And you read. learn and read. Now, Yes. look at this. Gano'n na karaming natutunan mo about running a business? Sobrang dami. Ang dami-dami Na hindi mo nga napansin na inaral mo na pala Yes. dahil balik ka ng balik sa bookstore. Yeah. Look at this. Masaya ka na pumasok. Enjoy ka. Nakakatulong ka. Nakikinig. Yun nga Ito po na. yung tanong na Ito inaabangan ito na, ko isagot eh. ka. Okay. Kailan ka mag-resign? March 16. Agad-agad! Hindi pa tapos. 2020. Ano ba? Sir, why? Bakit? Okay. Kasi po, right now, hindi ka pwede mag-resign. Wala ka pa experience on running a good business. Wala ka pa kakayanan. Sir, hindi. Tagal ko na nagtatrabaho dito eh. 7 years na ako nagtatrabaho. Meron akong 7-year experience. Tama? Mali. May 7 years experience ka on being an employee. You cannot use being an entrepreneur. After 3 years, you resign. Now, guess what will happen when you resign? Number 1, baka pigilan ka ng boss mo. True. Sa galing Counter mo, offer. di ba? Sa galing mo, sa ganda ng ginawa mo for the past 3 years, counter offer. And your boss will move heaven and earth just to keep you. If ever you decide na, sir, Hindi talaga hindi na eh. ako mag-resign. Good news for you. Higher salary, better position, better benefits. Eh, sir, gusto ko talaga mag-resign. So, then you resign. Now, this time, you have 3 years experience. There's a big possibility. Po, Sir Vic, ito raw po, no, dapat may unique selling proposition raw po. Ano po yun? Yeah, assuming, pag magninegosyo ka na, ibig sabihin, eto na, lalabas ka na sa kumpanya. Sir, ngayon, anong negosyo papasukan ko? Oo. Again, basic, when you put up a business, dapat meron kang unique selling proposition. Sir, what do you mean by this? Ibig sabihin, meron kang ino-offer na hindi ino-offer nung iba. Napakahirap po nun at napaka-challenging dahil lahat ngayon, ever-evolving yung market natin. At kung ano yung trend, meron agad yan. Kahit na makita mo pa sa ibang bansa, chances are may nag-iisip na... Pag dumaan ka sa kalye, bawat kanto may lechon. Ewan ko, inabot niya pa yun. Lechon dito, lechon dito, lechon dito. But why is it today, dalawa na tira? Andox and Baliwag. Yes. They have unique selling proposition. So, what's the unique thing? Let's specifically talk about Andox. Ang Andox Manok po ang nagpauso ng isang napakatinding marketing strategy. Sir, what's that marketing strategy? Maliit na tindahan
At maraming manok. Maraming manok. Hindi. Maliit na tindahan, malaking karatula. Napakalaki. Ibang Dalawa. Meron sa malayo harap. ka pa. Kita. Kaya yung mga tindahang maliliit dito, dadaanan mo. Bakit? Mas maganda yun. So, doon siya nag-invest marketing. That's their unique selling proposition. Kaya pagpunta ka Okay. ng Aldoc sa Baliwag, napansin nyo, ang lalaki nung kanila. Yun ang ginawa nila. That's why eventually, yung mga maliliit na nagbebenta ng manok, slowly, nagsara. Ngayon, dalawang litsyang manok na nakikita natin sa kalye. Because they have unique. Okay? Yun ang dapat gagawin Kung nyo. magtatayo pala ako ng isang chicken store, isang sige. malaking manok na lalagay ko na mascot, ibibita. Ay, makakunin yung idea na yun, Oh, yan yun. Sure. Wala kang magagawa. In-announce Oo mo na. nga Hindi eh. na sa'yo yan. Kanila na Fine. yan. Okay Di ba? lang. No problem. So, you need to think that way. Pag hindi po ganun ang iniisip nyo, wala mangyayari. So, ano man negosyo, ang problema siya, ano usong negosyo gusto ng Pinoy? Sari-sari store. Okay naman yun. Ang tanong, anong unique selling proposition ng sari-sari store? Tayo ka. Pag nakita ko, kapitbahay, uy, maganda, tayo rin ako. Mamaya, mapapansin nyo, isang kanto, 4 na may sari-sari store. At magkakamuka. At pare-parehas ang benta, tapatan pa. Ano mangyayari? Papababaan ng presyo. Yes. Lahat sila lugi. Tama. Hindi ho, punta ka muna kung empleyado ka. Especially, OFW right now. Yung mga nakikinig sa Yes, atin. hello, Nanonood shout ng out sa mga OFW. nanonood from Hello, Kuwait. hello sa? Kuwait, Qatar, South Africa, Macau, Japan, at sa mga taga Cebu. Cebu. Yan. Parang malayo yung Cebu, di ba? Okay. Oo nga. So, kung ikaw OFW, pag-aralan mo to kaibigan. Please, wag mo ubusin ang oras mo para kumita ng pera sa ibang bansa. No. The company na pinagtatrabuhan mo is a business. Learn as much as you can dyan sa kumpanyang yan. Tapos, pag uwi mo dito, lahat ng natutunan mo. Okay, siyempre, una mo dapat ayusin, okay, is kailangan makahanap ka ng pagkakakitaan. Kasi pag hindi ka nakahanap ng pagkakakitaan, lahat ng kinita mo, o retirement mo, o retrenchment benefits mo, mauubos ka agad. Promise. Alam mo ang problema pag walang trabaho? Ito. Nung may trabaho ka, konti lang ang oras mo para gumastos. After office hours lang. Pag wala kang trabaho, you have the whole day to spend your money. At ang dami mo makikita magandang bilhin online. Okay, di ba? Yung problema ngayon, dati, gagastos ka lang pag pupunta ka sa mall. Ngayon, kahit hindi ka na pumunta ng mall, gagastos ka because of, o matanggal ka sa trabaho. Alam mo na, huwag mong pababayaan lumagpas kahit isang araw, hindi mo alam. Bakit? Every day na wala kang trabaho, mauubos ang pera mo. Ito naman po from Peffer Oferio. Sir Vic, ano po bang gusto daw niya magka-business pero ayaw niya umalis sa trabaho niya? Is that feasible? We were talking about that just earlier and feasible naman. Pwede yan. Marami pong gumagawa niyan. Kaya lang, do not expect so much na yung kumpanya mo lumaki. Because you're not full-time. Yes. Napakahirap po. One key in running a good business if you want to really be successful is focus. It's so hard to do 2 things. At yung business po namin may 4 na aspect. Until we talk to businessman. Sabi niya, Vic, mahirap pa kayo maging successful. Bakit? You're scattered too thin. Ilan lang kayo, ang dami niyo gustong gawin. Sabi ko po, sir, ano dapat gawin? You need to have a niche business. What is a niche business? Just choose one among the 4 that you want to specialize. And stick to that and study that and be the best At it. at it. You know what? We did that. Bubulusok ang negosyo namin. Because yung utak namin dati, divided by 4. Nung tinanggal namin, Kalat, tama po. kaya suggestion namin kaibigan, bago ka magsimula ng negosyo, aralin mo, alin ba talaga dito ang gusto mo ibenta? Mas madali kasing ibenta yung isang produkto, kabisado mo, alam na alam mo, inaral mo, in everything. Pero yung, gusto kong magbenta nito, sa dami. Una-una, pag marami kang produkto, malaki ang puhunan. Kasi malaki ang True. inventaryo. Oo. Pag isa produkto mo, at least inventaryo mo, konti lang. Ubusin mo yan. Oo, di ba? So, kailangan maintindihan niyo po itong mga bagay na ito. Pwede po ba kahit na isa yung produkto mo, yung strategy mo, maraming ways to market it? Oh, for example, look at the businesses. Ang negosyo, nagsimula po yan sa isa. Fast food chain, karamihan dyan nagsimula sa hamburger lang. Oo. Marami ka makikita tindahan ngayon, ice cream lang. Okay? Tingnan mo yung mga tindahan, may ice cream na, may hamburger pa, may ganito pa. Hindi ganun ka-successful. Totoo yan. Pero meron isa, kasi isip mo, pag hamburger, ito lang. Pag ice cream, ito pinakamahal. Ba't ako kuha sa hindi magaling? Meron siya araw-araw. Ice cream lang ang oo. pinag-iisipan niya. Diba? At eto naman po, tanong ni Kapitulo 2, versikulo 8. Ganda na kanyang Ano bang pangalan. magandang negosyo ngayon? Mga small-time business lang daw. Small-time businesses po kayo. Again, pinakamaganda mga gadget, trading again. Bakit maganda po to? You don't need a lot of capital. What is basic trading? Ito po yung kukuha ko ng produkto sa'yo. Okay, kukuha ko konti.
gagawin kong sample. Okay. Sample lang, kuha ko 10. Sasample ko sa 10. Okay. Pag bumili siya ng 100, okay, sandali lang. Di-deliver ko 3 days from now. Pupunta ko sa'yo. Tingin 10, Oo. i-deliver mo. So, ibig sabihin, hindi mo kailangan ng malaking capital kasi you're just trading. This is a good business. Okay. But, if you want a bigger business, may iba. Kumbaga sa thought or idea lang na magne-negosyo ka, overwhelming Oo, yan, na yan, siya. maganda So yan, yun maganda pa, yan. mag-focus muna tayo. Si Philip Morris naman, ihabol lang natin yung mga tanong natin. Big fan daw from OFW. Almost 18 years na po siyang nasa abroad. Pagod na raw siya at gusto niya nang umuwi at gusto niya nang mag-business. Bike po ang naisip kong negosyo. Please advise kung paano mauumpisahan yun. Kung Bike ang po, specialty unang-una, niya. mahilig ka ba sa bike? Tatanong mo siguro, sir, ano ang sikreto ng magandang negosyo? Unang-una, dapat puso mo yun. Mahilig ka. Bakit po? Pag kayo po nagnegosyo dahil gusto niyo lang kung yung pagkain hindi mo gusto, promise, 3 buwan lang, titigil ka na. Now, mahilig ka sa bike. Ano gawin mo? Laboy bike, hihimasin mo yun. Oo. Aaralin mo yung bawat pyesa nun. At dahil mahal na mahal mo yan, pagbenta mo ganito, ano pa kailangan niya ba? Ay, ganito po yung gulong niyan, ganito po. Memoryado mo yung bike. So, May puso yung pagkwento mo. Oo, yung bumibili, galing nito ha. So, kahit hindi po, ang ganda niya. So, Oo. mahihila mo siya. Bakit? You love the product. So, critical po ito. Nandiyan ka pa ngayon sa abroad. Research on bikes. Okay? Aralin mo, there's so many kinds of bikes. What kind of bike you Do you want like to sell? sell? Ibenta. I'm telling you, there's a big possibility to be successful. Again, balik tayo. Aral, basa, ngayon pa lang. Or pwede po mga related sa bike, di ba? Yung kumbaga bike repair, bike cleaning. Anything. Bike Basta enjoy spa. ka. Hindi mo yung mag-enjoy. Kaya ito maganda. When you come up with a business that you enjoy, malugi ka man, at least nang-enjoy ka. Actually, at Okay. matuto ka pa rin. May Okay. take away ka Yeah. talaga dyan. And normally, pag nag-enjoy ka, kikita ka yan. Tsaka parang passion project siya eh. Oo. May tanong po si Beverly Buena. Hi Sir Vic, I'm from Bacolod City. Ask ko lang po kung paano mag-start ng online business. Yan, online business. Tapos, presyohan mo. Post mo. May online business ka na. Ayun na nga. Ang dali po ngayon magnegosyo. Like, so, what will happen? Somebody will call you, somebody will get, magkano yung mo? Ganito. So, Oo. negosasyon na kayo by text. Negosasyon na kayo by phone. Ganun po kasimple. Iba naman po yung gusto niyo talaga. Magsama, you want to have your own OLX. Okay. Ay, pag-usapan yon. Malaking trabaho to, malaking negosyo to, malaking pagod At, to. at kailangan mo ng mga tao para mag-analyze Iba yun, at iba yun. i-set up yung Oo, tech side. Iba yun. Maglalasad. Iba yun, ha? Ito lang. Ganun pala yan. Now, if you want to put up your own one day, pwede. For example, ngayon, Uber at Grab. Kung titingnan mo, meron na ilang kumpanya nagsisimula. Yes, actually marami diba? ng version. Sa ibang bansa, sobrang dami ng version ng Uber at Grab. So, kinokopya na. Pagalingan na yan. Eto, may question naman po from Geraldine Briones. Ay, thank you po sa mga nagtatanong. Ito na po yung last question na ma-entertain. For today lang po. Marami pa kaming topic. Marami pang Wednesday ang anong action mo Wednesday. Eto, nag-try na po ako before ng business. Kaso po, even yung place, mahirap daw humanap. Totoo yan. Lalo na sa mga commercial places. Ano po dapat kong gawin? Bakery or restaurant? At pag naghanap, trabaho yan. Why? You need to go one place after another. You go to a classified ads. Pupuntahan mo yun. Checkin mo. Aaralin mo. Ang pagninegosyo po, hindi magic. Hindi po. I've been in business for 25 years. I'm telling you this, ang hirap magnegosyo. Pero masarap magnegosyo. So, just keep on looking for that perfect location. If you think meron kayong magandang produkto, magkikita kayo niyan one day. Kung kailan, hindi ko alam. Isa lang sigurado ko, pagdating ng panahon. Kung kailan yon, hindi. Just keep on looking. Don't give up. Do not a lot of people sir, gusto ko na talaga, parang alam ko na, pero kaya ko na, parang hindi ka magawa. Simple lang. Okay. Nakarating ka na sa Montalban. Yes. Okay. So, madalas ka pumunta ron? Hindi po, for coverage lang. Ayan, nakarating ka na. Nung unang pumunta ka doon, may konting takot ka. Hindi Wala mo na pupuntahan naman. mo. Ay, hindi ko alam yung So, pupuntahan medyo may ko. konting fear ka, di ba? Pero nung pangalawang punta mo, ay, nakarating na ako dito. Oo, alam ko na to. The same is true with business. Marami sa atin natatakot simply because of one thing. Hindi mo Alam. Okay? Fear of the unknown. Yes. Pero kung alam mo, inaral mo, nagtatas ganito. Ito pa, may mapa ako, sundin mo lang to. O ito pa, pag medyo nahirapan ka, tumawag ka sa cellphone. True. Na to. Pag meron ka na lahat, natakot ka? Hindi. No, the same is Handang-handa true ka in na. business. Pag meron ka lahat nun, why will you be fearful about business? So, ba't ka natatakot? Hindi mo alam. Ano? Sagot sa takot at di alam, alamin. Minsan po ba, it's more of the strategy on doing the business rather than what you're selling din? Pareho yan. You might have the best product in the world, but you don't have the strategy to sell it. Wala.
may posibilidad na pangit ang produkto mo. Nutrients at yung vitamins and minerals. Kaya pag hindi masarap, pag masarap yan, hindi healthy yan. May Lasang selling proposition karton, yan, pero nabenta yung gano'n. Ganon. So, critical po. In running a business, there are two basic things you need to realize. You should be good in marketing and selling. And you should be good in logistics. Kung meron ka pareho niyan, in one person, very good. But sometimes, it's so hard to see, isang tao meron yan. May ibang tao, magaling lang magbenta, pero walang logistical strength. May mga tao, ang galing sa produkto, galing mag-produce, magaling magluto. Nako, Sir Vic, eto na, yung success story natin na-inspire, magaling magbenta yung asawa niya, yung magaling mag-produce. Yeah, So dahil po sa inyo, doon niya na-realize na, ang galing ko pala rito. Kaya ko naman pala. Yes. So, mga kapatid yun na nga, no, like May, please share your success stories. Yung mga na-inspire kayo at nag-work po para sa inyo. Ilang weeks pa lang tayo, Sir Vic, pero talagang grabe ang mga na-touch nyo na lives dito at yung mga natututunan. Actually, me as well. Iniisip ko na kung anong gusto ko eh. At kung talaga bang magkasabit ako ng manok sa labas ng tindahan. Malay mo, ikaw unang gumawa nun. Di ba? And final words po para Okay, sa mga ito po. kapatid natin. Sa lahat po ng nagninegosyo, inyo, mainis kayo sa buhay. And one day, you don't want to try it again because you failed. Ito po hiling ko. Bago sumubok, mag-aral. And there's so many ways to study. And one day, ito hiling ko pag successful ka ng negosyo, kapapanood dito ng aming programa. Okay? Tawagan niyo ako ilibre niyo naman ako ng kape. Okay? At pagkwentuhan natin. At yung kwento nyo, sana one day, feature natin dito. Tama. Personal and live. Ikwento nyo kung ano nangyari sa buhay. Dahil naniniwala po ako, lahat po ng Pilipino pwedeng maging matagumpay at pwedeng maging milyonaryo. Hiling ko lang po, if you want to know more, Ulit mga kapatid, alam nyo na, di ba? Talagang manood lang kayo ng Anong Action Nyo Wednesday. Malalaman nyo na po yung mga kailangan nyo sa basics ng life. At ito po ang Newsroom 5 Live. Tandaan nyo po, higit sa like, please share News 5. Thank you, Sir Vic. Thank you po.